Ito na nga mga kababayan at nandito pa rin po tayo sa Tokyo at meron po lang tayo mga balita, mga updates na nangyayari sa ating bansa. Alam niyo po kasi isyong-isyu ngayon yung pagkamatay ni Jose Cabral. Iba't ibang haka ang kumakalat. At isa nga dito, meron isang ulul dyan na nagsasabi na kesyo may kagagawan daw ang mga Duterte kasi isa sa mga nabanggit yung kay Pulong Duterte dun sa kanyang distrito meron daw inalat na budget doon. Alam mo, linawin natin ho ito, ha? Ako nga nagdududa ako doon sa pagkamatay nito ni Cabral. Nagdududa ako na posible na may gusto talagang mawala siya sa mundo na ito. One, para hindi humatuko yung mastermind kasi merong dokumento na naibigay si Cabral dun kay Libiste ng mga kasangkot, mga kataas-taasang kasangkot dito sa issue ng korupsyon na ito. Etong matinding korupsyon na ito. Meron nung sinabi doon sa dokumento. Baka umiiwas ito sa mastermind. So pwede kang yariin para doon sa mastermind na yun, hindi mo na mabanggit. Okay? At the same time, since nabanggit niya na merong 50 billion na allotment doon sa Davao City, mas magandang mayari na siya at hindi na masabing cleared yun. Kasi ibig sabihin, alam mo, madali na mga i-twist ang truth eh. Sasabihin lang, merong lugar, eto na, nabigyan ito ng lugar na ito ng allotment na ganito. Tapos, pag sinabi mong bitin yun, mukhang may korupsyon eh. Di ba? Parang pagbitin. Unless, iklaro ng tao na sabihin niya, yun po ay nagamit ng tama. Naalat ito pero nagamit ito ng tama. Ito namang mga yung chick na to, didikit-dikit pa. Bunga nga, lakas-lakas. Ayup. Ito ayusin natin. Dikit ng dikit eh. Alam na nga nagbablog yung tao. Sampalin ko kaya ito. Joke lang. Heartbreak ang... Anyway, tuloy na natin ha. So yun na nga po. So, yun yung eksena doon. Baka mamaya gusto siyang yariin para hindi na makapagsalita. Para ba magkaroon ng confusion sa tao? Kasi hindi naman importante kung mapatunayan eh. Yun ang goal nung kung sino man yung yumari doon eh. Hindi importante mapatunayan kung meron man yumari. I mean, if yung theory na yun ay correct. Kung meron man, baka ang intention nun para hindi na makapagsalita ito at kung ano na yung nabitawan niya ay pwede ng dagdagan ng mga facts like ninakaw yan. Pero remember, don't ever forget, sabi ng mismo ng DPWH, nasa pamamahala ng ni Marcos na kalaban ng mga Duterte ay da-declare naman pong kumpleto. At hindi lang na-declare na kumpleto kasi yung mga ibang lugar na di-declare na kumpleto pero ang totoo, hindi naman. Kaya nga may picture na kasamang pinresenta si Pulong eh. So, DPWH sabi cleared, tapos meron pang pinresenta si Pulong na cleared din. So, napakalinaw nun mga kababayan. Cleared po yung kung anumang project na naandoon. Ngayon, kinukulayan ngayon itong isang hindot na alam natin kung sino yun, yung pinaka pinuno ng DDH. Wala ninyo kung sinong pinuno ng DDH. Die hard Duterte hater. Walang iba kung hindi yung sundalong kanin. Yung walang kwentang talunan na si Trillanes. Asahan nyo yung si Trillanes, hindi yan titigil sa pambanat sa mga Duterte. Alam mo kung bakit? Nasira ang karir niyan dahil sa mga Duterte. Sirang-sira. Imaginein mo dati, ang tingin sa'yo ng tao, bayani ka. Dati, tingin sa'yo ng tao, hero ka. Yan ang tingin ng tao sa'yo dati. Pero nung siya po ay
nagpumilit na mag-vice president, sabi ni Pangulong Duterte, sa kanya noong 2016 at tinanggihan ni Pangulong Duterte, doon na bumagsak ang karir niya. Ang nangyari kasi, dahil sa kanyang ego, kayabangan, dahil sa kanyang kayabangan at ego, ito po ay nagalit. Para bagang sabi niya, hindi mo ako tinanggap pa. So kung ano-ano na inimbento niya sa mga Duterte. Lalo kay Pangulong Duterte noong panahon na nakaupong presidente. Ang problema, mga kababayan, nasira siya. Una, wala ni isa siyang napatunayan. Pangalawa, walang naniwala sa kanya. Kaya ngayon, nag-iingay pa rin siya at wala pa rin naniniwala sa kanyang patuloy. At ang matindi nito, tumakbong senador, olat. Patunay na wala na siyang bilang. Tumakbong mayor, olat din. Kita mo naman. Ibig sabihin, talagang nasira yung kanyang political career. Mantakin mo yun, mga kababayan. Sira ang political career mo dahil sa paninira at pagiging bitter mo sa mga Duterte. Di ba? So, for sure yan. For sure. Hindi titigil etong si Trillanes na ito na siraan ng mga Duterte. Kasi nasira na siya ng todo eh. Bumagsak siya eh. So, kaya ganun ang siste ngayon. Ito ngayon si Cabral, yung kanyang Yusek Cabral, yung kanyang pagkamatay, isa pa hong mahiwaga dito yung meron siyang video na takot siya sa heights. Tapos yung tinanong, yan yung una niyang So, kung ikaw takot sa heights, sa dami-dami ng ways para ikaw ay, kunwari lang take your life, ika nga, ay hindi yung bagay na kinakatakutan mo. Bakit? Mahirapan ka. Di ba? Isipin mo, ako, halimbawa lang, yung isang tao, may phobia siya sa ipis. So, para tapusin niya na buhay niya, kakain siya ng ipis. Napaka-imposible nun. Kakain siya isang garapon na ipis. Phobia mo nga yun di ba? Sabi niya, ang pinakakinakatakutan niya, heights. Tapos, umupo pa siya dun sa di ba, may picture, nag-selfie yung driver. I mean, it's an odd. One, may phobia ka na Bakit yun pamparaan ng iyong ng buhay mo? Baka nga, eto di ko alam. Sabi nga it's either totoong yung ginawa niya, may yumari sa kanya, o pinepeke lang niya yung niya. Kasi, imposible. Parang ang hindi ko matarok yung ganong klaseng kaisipan. Halimbawa, takot ka sa pag tinanong ka, di ba marami sa atin tinatanong. Kasi lahat naman tayo madededo. Anong gustong karaan mo para madedo ka? Kunwari, ang pinakaayaw mo yung masunog. Halimbawa lang, gagawin mo ba na magkukulong ka sa isang lugar at susunugin mo sarili mo? Yung medyo out di ba? Kaya nga out yung factor na yun, yung sinabi niyan takot siya sa heights. Napaka-imposible. Pangalawa pa, yung mismong eksaktong yung driver nag-selfie at naandun si madam. Para napaka-imposible. Alam mo, tayo rin naman may mga staff. Tayo rin naman po ay may nagbabantay sa atin. No yun Never na never gagawin ng bantay mo yun. Yung mag-take ng selfie na kasama ka at nakikita yung lugar kung asan ka. Never. Kung magpipicture man yung security mo o yung driver mo, magpipicture yon nang wala ka. Kasi nga, for your safety, alam naman natin, yung safety ni Cabral medyo delicates na. So, mag-iingat na yung driver nun. Tapos magpipicture pa siya na nakikita yung lugar at nakita yung kanyang amo, yung kanyang boss, yung kanyang VIP. Napaka-imposible nun. Ano yun Bodyguard 101 yun Hindi ka magpipicture
nakasama yung VIP mo, tapos alam yung lugar mo. Imposible, kaya nga napakalabo nung eksena ng mga ganyan. Pati ayon pa dun sa kwento ng driver, nagpaiwan. Ay, okay lang kunwari magpaiwan ka sa loob ng halimbawa yung sinisecure yung VIP o meron akong VIP meeting with someone sa restaurant o iwanan nyo muna ako, kumain muna kayo dyan kaya sa hotel o dito lang naman ako, safety naman ako, iwan nyo muna ako, diba? Okay yun, pero yung iiwan ka sa gitna ng daan doon sa delikadong lugar, tapos sasabihin mo, iwan mo muna ako ha. Pinaiwan daw siya tapos bumalik na lang siya. Nung nalaman niya na, nandun na. Sabi ko, kung ikaw yung driver, security, iiwan mo ba yung VIP mo dun sa lugar na yun? Parang napakadelikado naman po ata nun. Hindi mo iiwan yun. Malaking kalokohan. Naglolokohan di ba? Sa akin, napakalabo naman ng mga eksena nitong. Tapos, hindi naman siya pinababalik, bumalik siya. Wala nagsabi sa kanya bumalik siya eh. Di ba? Parang, kaya nga, medyo mysterious yung pagkawala. Hindi natin alam kung sinadya ba para, one, pagbintangan ng mga Duterte, o two, ay hindi na maituro yung dapat maituro, 'di ba? Di natin alam. Ang matindi pa nga diyan meron pang isa na sinabi siya. Sa isang interview, nung tinanong siya, anong favorite mong movie? Ang sagot niya is How to Get Away with Murder. Basta parang anong yung title is Faking Your Own Death, parang ganon. Yung How to Fake Your Own Death, yun yung favorite niyang movie. I mean, is that coincidental? Diba? Na may takot ka, may phobia ka sa heights, tapos biglang ang favorite movie mo, How to Fake Your Own Death. I mean, hindi ba? Parang medyo awkward naman. Mukhang planado lahat ng nangyayari. Ewan ko isipin nyo mabuti yan. Tapos i-komento nyo dyan, babasahin ko. Kung ano yung komento nyo dyan, babasahin ko para mas matalakay pa po natin ito. Kasi ngayon, matindi yung usapin dahil isa pa nga, yan nangyari din ngayong araw, itong nakarang araw ay yung pagkamatay ni Akop. Tandaan nyo kung sino to si Akop. Kasama ito doon sa mga humarap kay Pangulong Duterte nung humarap sa kamera at inimbestihan si Pangulong Duterte. Alam mo itong si Akop, with all due respect sa kanyang pamilya, condolence pala sa inyo. Itong si Akop, ganun to medyo ganun ito Kung asa ng ihip ng hangin na andoon. Ang masama nitong nakahuli niyang, masasabi natin, huli niyang eksena sa buhay. May kanya-kanya tayong eksena sa buhay. Yung scene, yung kanyang huling eksena ay hindi maganda. Inusig niya ang presidenteng talagang mahal ng mamamayang Pilipino. Inusig niya isang presidenteng talagang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. At ang masakit pa nito, ang kasama niya sa pag-uusig ay isang dating di umanong NPA. Diba? Na naging party list congressman. Si Ako po ay isang pulis. So, instead na yung integrity niya, sana na natiling policeman, o gentleman, diba? Nasira nung mga huli niyang araw sa mundo na ito. Kaya nga alam mo mga kababayan, this is a lesson for each one of us. Ako, yan din ang lagi kong nasa isip.
no matter what success ang nakuha mo, o no matter how successful you are, no matter how rich you are, lahat yan makakalimutan ng tao. Ang mananatili dyan ay yung alaala na ginawa mo o contribution mo sa mundo na ito. Halimbawa, di ba? Kung maalala man natin si Rizal, naalala ba natin siya sa dami ng kanyang kayamanan? Hindi naman po eh. Maalala natin siya kung ano yung ginawa niya. Lalong-lalo na yung mga huli niyang ginawa sa buhay. Di ba? More than that, meron pa nga eh. Makakalimutan pa nga yan ng tao. Kaya nga yung mga, halimbawa, yung mga kabataan yun, nakalimutan na yung mga bayani natin na nagbuwis ng buhay. Mantakin mo this is something na isipin nyo mabuti. Yung mga bayani natin noon, na nakalimutan na ng iba ngayon, ito mga bayani ito, nakipaglaban ito para sa kalayaan sa mga foreign invaders o kalayaan para sa mga mananakop. Di ba? Yan po ang yan ang kanilang pinaglaban, kaya nga po sila namatay. Imaginin mo yun, namatay sila dahil doon. Habang tayong mga Pilipino, yung mga tatanga-tanga, tuwan-tuwa na ibinigay ang ating Pangulong Duterte na isang Pilipino sa banyaga. Alam mo, kahit ako, halimbawa, makalaban natin kung sino man sa politika, ako, mas gusto kong usigin dito. Hindi dapat inuusig sa ibang bansa. Dapat tayo ang magbigay ng hustisya. Dapat dito sa hatulan, hindi ho sa ibang bansa. Mali na ibigay mo ang iyong kababayan sa ibang bansa para mausig. Unless there is a war na hindi capable ang ating korte, wala ho, capable na capable. Gamit na gamit nga ang korte ngayon. Di ba? So, ang akin lang, this is something na sana po ay pag-isipan natin, pagmulan-mulayan natin. Etong pagkamatay ni Ako, pagkamatay pa nung si Cabral, at isa pang, nakalimutan ko na kung sino pa to, isang namatay. Yung mga kinuha na ni Lord, lagi ho natin tatandaan yung ating ginawa. Yan ang mananatili, yung memory sa atin, especially the last days of our lives. Di ba? Importanteng maunawaan natin yan. Isa pa palang dito, etong Bicol Party List. Wait para mabanggit natin ng tama. Etong party list ni Terry Ridon, ibinulgar na may insertion. Kasi kaya pala to si Terry Ridon, humihirit siya na, bakit hindi nyo ilabas yung dokumento? Ganyan. Para magkaroon siya ng paraan. Kasi yung dokumento, ngayon ay kay Libiste, Congressman Libiste. Sabi nga yung babae, di pa ilabas. Bakit tinatago pa ni Libiste? Kung talagang totoo yan, ilalabas na yan. Tapos narinig ko sa isang interview, kaya hindi pa inilalabas kasi ino-authenticate pa through the office of Secretary Vison. Para sigurado, kasi pamaya, pag inilabas, tapos hindi completely authenticated o merong hindi wala sa record, o basta hindi na authenticate, baka maaaring mangyari niyan, pasinungalingan pa nitong iba. Okay? Kasi remember, may mga nakasulat na congressman doon. Ang kulit nito ni Terry Ridon na parang kinukulit niya si Libiste na ba't hindi ilabas. Yung pala, yung Bicol Saro Party List po ay may 150 million road project insertion sa Pamplona, Pasacao, Camarines Sur. Mantakin mo Anong pinagkaiba nito kay Pulong? Baka sabihin ng iba, bakit si Pulong din naman merong Hindi, remember, district congressman si Pulong. Naturalmente, kailangan humingi siya ng pondo. Pondohan nyo itong lugar namin kasi kailangan yung ito. Ganun lang naman na ginawa ni Pulong
pinapondohan yung lugar nila para may magawa yung project. Ang problema dito, party list ka eh. Wala kang kinalaman sa district, bakit ka nagkaroon ng insertion sa Camarines Sur. Yun yung sinasabi. Ito, yun yung sinasabi ni 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 Saro ni Biste. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, medyo hindi ho hindi talaga natutulog ang Diyos. Sabi ko sa inyo, marami rin naman hong nagsasabi at nagpapaalala sa atin na wag ho tayong mawala ng pag-asa. Wag ho tayong mawala ng pag-asa. God moves in a mysterious ways. Yeah, kung meron kanta si Nina na love moves in a mysterious ways. Nina ba yun o Elvis Presley? Meron pong God moves in a mysterious ways. That's the truth. Ang Panginoon po pag kumilos, wala. Hindi mo mapipigilan yan. Hindi mo mapipigilan dahil kakaiba ho ang Diyos kumalaw. Yan ang pagkakatandaan ninyo. Minsan, feeling natin, tahimik siya. May dahilan. Kasi maalala ninyo nung panahon na ang Israel ay nasa ilalim ng Ehipto. It took Moses how many years? Many years before niya napalaya ang mga Israelites sa Ehipto. Bakit ho? Tuwan-tuwa ba ang Diyos na nagsasaper ang kanyang anak na Israel? Hindi ho. Kasi yung bilang ay meron nung kinalaman sa mga propesiya sa New Testament. Yan ho ay pangkalahatang plano ng Diyos. Minsan may pinagdadaanan tayo sa buhay na wag ho nating kakalimutan na merong pangkalahatang plano ang Diyos sa atin. Kunwari na nasugatan tayo o kaya naman napilay tayo o di kaya ito ang nangyari sa atin, may plano ang Diyos na maganda sa iyo. Kaya kanya pinadaan sa ganyang problema. Ngayon, ang Pilipinas, kung ano man ang nangyayari dito sa atin, bakit tayo nagkaroon ng isang presidenteng mahina, isang presidenteng nakakapagtaka, ba't nanalo? Alam mo, isa lang ang naiisip ko eh. Ito kung siguro nagpatuloy ang isang matinong pamamahala under Duterte, malamang sa malamang hindi nabuking yung tunay na karakas ng mga congressman. Kasi nakakapagtago sila eh. Since si Duterte ay mahigpit dyan sa mga insertion, na itatago ngayon ng mga congressman yung mga pera-peraso nilang korupsyon. Pansinin nyo hindi ko sinasabing walang korupsyon ng mga congressman noong panahon ni Pangulong Duterte. Napakaraming korupsyon din, siyempre. Maliliit nga lang. Pero yung mga mapakaraming mga congressman pa rin ang pumipili. Kasi mahihirapan kang tukuyin yun isa-isa kung maliit. Di ba? So hindi natin alam kung sino-sino yung mga corrupt na congressman. Kaya sila, isipin mo, tandaan nyo yung mga congressman na corrupt ngayong araw, itong panahon na ito, nandyan na yan noong panahon ni Duterte. So ibig sabihin, corrupt na sila, nakakalusot lang sila kasi maliliit nga eh. Hindi mo mapapansin. Ngayon, pinahintulutan ng Diyos na maupo si Marcos at dahil mahinang nilalang si Marcos, etong mga congressman nakaisip ng, lakihan natin dahil mahinang nilalang ang presidente, walang kwenta, madali makapagpuslit. Di ba? Tapos sakim pa, pati yung kanyang mga kamag-anak. So pagkakataon na natin tong bumongga, talagang pumaldo. So pumaldo sila ng pumaldo, di ba? Humirit sila ng todo-todo. Paghirit nila ng todo-todo, dun sumabog. Dun ngayon nalaman ng taong bayan kung anong karakas na itong mga congressman natin. Naintindihan nyo? Sometimes, God allows things to happen para lang mas ma-realize natin. Yeah? I mean, marami sa atin bakit
pinababayaan ng Diyos yung iba nating mga problema sa buhay. Kasi meron siya ipinapakita na pangkalahatan sa buhay mo. Kasi pag ang Diyos tumingin, kaya nga 'di ba, the Lord is the same yesterday, today, and forever. Ang tingin at plano ng Diyos mula simula sa kasulukuyan at hanggang dulo. Ganun siya tumingin, malawak. At yun ay hindi natin alam. Siya lang ang nakakaalam. Kaya nga dapat matuto lang tayo magtiwala sa mga nangyayari sa buhay natin. Planado po lahat yan. Planado lahat ng nangyari sa buhay mo. Merong plano ang Diyos sa iyo. So ganun po ang tingin ko sa ating bayan. May plano po ang Diyos sa atin. Alam mo yung korupsyon sa atin, ito'y nakaukit na noon pa man. Ito po'y nakaukit na sa kasaysayan na ng Pilipinas. Simula pa lang nung panahon ng Espanyol na tayo sinakop. Marami na mga politiko natin noon ang korap. Kaya nga pag pinanood natin, di ba, yung mga pelikula nila General Luna at kung sino-sino pa po na pelikula doon, ay mga korap na ho ang mga politiko natin. Binibenta na tayo sa Amerika. Ganun, noon pa lang yun. Kaya ngayon, yung corruption natin parang normal na lang. Hindi na nga natin naisip na corruption yun eh. Normal na lang sa atin. Kaya nga ito ho, lumalabas na. Nabubuking na. At kaya pinahintulutan sa tingin ko na magkaroon tayo ng isang presidenteng mahina. Pero may plano. Yun eh. Kaya nga, alam mo mga kababayan, huwag tayong bibitaw. Huwag tayong bibitaw sa plano ng Diyos. Magtiwala lang tayo. Ganyan ang sa buhay natin, lalo na magpapasko na. Di ba? Marami sa atin ngayon, stress. Paano yung panregalo? Wala tayong panregalo. Marami pa sa atin, walang trabaho. Marami ngayon na nawalan ng trabaho. Kasi nawala yung mga investor. 'Di ba? Nawalan ng mga negosyante, nawalan ng trabaho. Napakarami ngayon. Kung walang trabaho, yung iba naman kontraktual lang. May plano po. Kumapit ka lang, huwag tiwala ka lang. Huwag kang bibitaw. Dahil ang Diyos ay hindi bumibitaw sa iyo. Merong ang Panginoon na plano na maganda. Okay? So dapat magtitiwala lang tayo. So hanggang dito na lang po muna sa ating vlog. Magkita-kita uli tayo sa susunod nating update. Merry Christmas po in advance. Malapit na. Mga 3 tulog na lang. Pasko na po. Maraming salamat po. Nang ingay nito mga ng mga chengwa. Kaya na lang nagagalit ng mga, alam nyo ba, nagagalit na daw ang mga Hapon sa mga yan. Kasi nga daw po, una magulo, maingay. Kasi very particular po ang Hapon sa mga magugulot, may ingay, ayaw po nila nun eh. Tapos yung mga rude, minsan may pagka-rude pa. Depende naman sa kung saan galing sa China. Tapos, ang isa nga ngayon, yung peking mga visa. Kasi parang meron silang kasunduan sa China yung businessman visa, something like that, o yung negosyante. Inabuso daw ng, alam mo na, itong bansa na to. Tapos ngayon, tinaasan ng, dinamihan ng requirement para makakuha ng visa na yun. At yung mga iba, tinanggalan na ng visa. Tapos ngayon daw, dahil nga yung Prime Minister ngayon ng Japan, medyo matikas sa ganito. Itong ilang Hapon, binubuli daw itong ganitong lahi. Kayong mga Pilipino, safety daw tayo dito. Kasi gustong-gusto tayo ng Hapon. Marunong tayo alam mo yun, para tayong tubig. Tayo humuhugis ayon sa pinagkakalagyan natin. Ganun daw tayo mga Pilipino. At dapat naman talaga ganun. Huwag natin ipilit yung ating kultura sa kultura ng iba. Kung nasang bansa ka, sundin mo yung kultura na yun. Eto daw mga tumatitigas. Akala ko na hindi totoo. Kahapon nakakita ako. Grupo ng mga Hapon, ng mga binata. Hindi yung binata, mga 25 ganun. 20 o 30. Hindi na teenager. Tapos may dumaan na 2 chengwa. As in, nagulat ako, tinulak. Sabi ko, bakit kaya? Kasi naririnig nila nagsasalita ng malakas. Tinulak talaga. Sabi ko, grabe rin
Hindi, sabi nila, sa yung kwento sa akin ng mga Pilipino dito, lalo na yung mga Pilipino nagtatrabaho sa club, kwento nila sa akin, talagang ano ngayon, medyo may pambubuli na nagaganap. Kasi lumakas ang loob ng mga Hapon dahil nga sa kanilang Prime Minister. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Tama ba yun o hindi? Ako, sa akin, sana may ganito tayong bansa. Yun lang. Na mahigpit sa mga nakiki ano sa atin, bisita. Kasi sa Pilipinas, tangin na pagka Chiengwa o kaya Hapon o kaya Koreano, baw na baw tayo eh. Wala namang problema maging welcoming sa mga to, maging hospitable. Okay yan, walang problema dyan. Pero wag naman po sana yung tayo pa yung parang alila sa kanila. Kasi minsan ganun eh. Yung mga Pilipino nagpapaalila eh. Alam nyo kung sino kayo. Kilala nyo kung sino kayong sinasabihan ko na nagpapaalila kayo sa mga Koreano, mga Hapon, kaya mga Chiengwa. Marami kong kilala dyan. Huwag kayong ganun. Ano nyo naman, hindi porket tayo ay mahirap na bansa, magiging parang patay gutom tayo. Huwag naman ganun. Huwag naman tayo magiging patay gutom. Okay? Hindi tama yun eh. It's okay na maging mahirap, pero hindi ka patay gutom. Nakakapit ka na sa sa mga Chiengwa o kaya sa mga Koreano dahil lang sa pera. Huwag ganun. Meron naman mga Pilipino. Biro lang ha. Hindi. Biro lang. Pero, di ba, I mean, huwag naman sanang ganun. Okay? Kasi ako, ako dun eh. Kasi pag pumupunta tayo sa ibang bansa, kahit pa paano meron na nga tayo natatanggap na a little discrimination. Ha? Kahit pa paano meron tayo natatanggap na ganyan. Hindi man ganun, pero meron. Tapos sa sarili nating bansa, magpapadiscriminate pa tayo. Anong klaseng nilalang tayo, di ba? Maglagay naman tayo ng dignidad sa sarili natin, mga Pilipino. Yun lang po. Okay? Maraming salamat po. Treat everyone and love everyone as God has loved us. Yan po ang ating video ngayong araw natin. Salamat po.